Sa nakaraang kwento natin ay nakita ni Yunwoo na ang mga puno ay may mga magic circles kagaya ng kanyang inaasahan. At sa pagpapatuloy ng kwento, ayon kay Yunwoo na itinanim ni Braham ang mga demonyong kahoy at hinahayaang mamulaklak ang mga ito at lalagyan niya ito ng mental magic upang malito ang mga ito at ang resulta ay pipilitin ng mga batang demonyo ang kainin ng isa't isa at isasakripisyo niya ang bilis ng paglakas ng batang demonyo at magpapalabas ito ng demonyo at sa puntong lalabas na ang demonyo ay gagamitan niya ito ng mahika upang makulong ang mga ito. Sa isip-isip naman ni Yunwoo habang sinusuri niya ang mga punong kahoy na ang struktura daw ay kombinasyon ng alchemy at dark magic at kahit na ang diagram nito ay nakalas ang maladyos na formula ay napatanong naman siya na kung dahil ba ito sa pagkumpleto ni Braham ng mga magic circles habang wala siya ng araw. Tinanong naman ni Yunwoo si Galliard na kung si Braham ba ay pupunta sa digmaan kasama ang lahat ng mga manlalaro sa tore. Nagtatakang tanong naman ni Galliard na kung bakit niya nasabi yun. Ipinaliwanag naman ni Yunwoo na kung hindi siya makikidigma ay bakit niya pa kinokontrol ang mga demonyo sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sinabi naman ni Galliard na hindi yun ang rason na iniisip niya subalit kinokontrol niya lamang ang mga ito. Agad naman tinanong ni Galliard si Yunwoo na kung nakita niya ba si Sesha at sinabi niya na hindi niya alam kung nararamdaman niya ba subalit si Sesha daw ay na hindi na magtatagal dahil sa limitasyon ng lahi nito. Simula noong isinilang ito sa mundo ay mahina na talaga ito kahit na ano pa kaganda ang gamot na ibigay nila dito ay sa una lang daw ito maganda ngunit pagtapos ng epekto ng gamot ay inilalaan nito ang natitira nitong oras sa paghiga. Nalungkot naman si Yunwoo at sa isip-isip niya na hindi na siya nagtataka na noong una niya itong nakita ay matamlay na ang enerhiya nito. Ayon sa kanya na ang batang ito ay mayroong kakaibang lahi sa pagitan ng tao at dragon. Mahirap para sa taong dragon ang maisilang na malusog. Ekwenento naman ni Galliard na sa totoo lang ay hindi rin lang nagtagal na si Sesha daw ay naglakad ng ganon at ang tanging oras lang na mas naging mabuti ang pakiramdam ni Sesha ay nung ininom niya ang Devil Essence subalit unti-unti na namang nagsisimula nagpapakita ang limitasyon nito na para bang nakadevelop ito ng panlaban. Tinanong naman siya ni Yunwoo na kaya niya hinuhuli ang buong demonyo para lang aipakin kay Sesha. Tugon naman ni Galliard na yun nga. Sa isip-isip naman ni Yunwoo na hindi niya lubos maisip na ang sikat na si Braham na walang awa ang personalidad ay nagawa niyang mag-alaga ng isang bata. Nagtatakang tanong naman ni Yunwoo na kung ano ba ang ugnayan ni Braham kay Sesha dahil ibang-iba ito kumpara sa narinig niya na sabi-sabi. Tugon naman ni Galliard na maging siya ay hindi niya alam dahil hindi naman sinasabi ni Braham ang patungkol doon subalit isa lang ang nasisigurado niya. Upang maging mas maayos si Sesha ay si Braham daw ay gagawin ang lahat para lamang gumaling si Sesha. Makalipas ang ilang oras ay dala na ni Yunwoo ang kulay lilang bulaklak at tinanong niya naman agad si Braham na kung nasaan na ba si Sesha. Sinabi naman ni Braham na gusto nitong maglakad-lakad kaya naman pinayagan niya ito. Tiningnan niya naman ang mga guhit na nakadisplay at sa isip-isip niya na akala niya ay cold na tao si Braham at tiningnan niya naman si Braham at nang napansin ni Braham na nakatingin si Yunwoo sa kanya ay tinanong niya naman ito na kung ano ba ang tinitingin-tingin niya ng ganyan sa kanya. Tugon naman ni Yunwoo na wala naman at tinanong niya si Braham na kung ano ba ang binabasa niya. Sinabi naman ni Braham na ang libro na kanyang binabasa ay ang Mercury at binabasa niya ito at sinusuri kung may nakaligtaan ba siya o may pagkakamali siya. Tinanong niya si Yunwoo patungkol sa itinuro niya kagabi sa kanya na kung naiintindihan niya ba ang lahat. Tugon naman ni Yunwoo na kung patungkol sa katumbas na palitan ay nire-review niya pa ito. Minungkahi naman ni Braham na sundan niya siya dahil ituturo niya na sa kanya ang panghuling parte. Sa loob ng 15 na araw ay nag-aaral siya ng walang pahinga patungkol sa alchemy. Sa isip-isip niya na tinuruan siya ni Braham ng higit pa sa kanyang inaasahan. Malaking tulong rin ang gabay ni Nabu at Rebecca sa kanya sa pag-aaral niya. Nagpasalamat naman siya sa mga taong tumulong sa kanya dahil ngayon ay naiintindihan niya na ang nakasulat patungkol sa Emerald Tablet na sinasabi ni Leonte sa kanya dati. Sa isip naman ni Yunwoo na totoo lamang ang nakapaloob sa Emerald Tablet at upang makamtan niya ang himala ay ang baba at itaas ay magkapareho lang. At dahil ang lahat ay nagmula sa pagmuni-muni dahil ang lahat ay konektado bilang isa. Sinabi naman ni Rebecca na kamangha-mangha ang strukturang ito kahit saan niya man tignan at ang Philosopher's Stone.
May itinuro naman si Bu at sinabi niya na sa tingin niya ay mali ang isang ito. Napasabi na lang si Yeonwoo na nakakabaliw ito. Marami ng papel na nilamukol si Yeonwoo at parang nahihirapan na ito at itinapon niya ang papel sabay sabi niya na susubukan niyang muli ito. Mayroon siyang iginuguhit at may bigla namang kumatok sa pinto at dito tinanong ni Sesha si Yeonwoo na kung gising pa ba ito. At tugon naman ni Yeonwoo na gising pa siya. Tumayo naman si Yeonwoo at tinanong niya si Sesha na kung gutom na ba ito. Wala namang naging tugon si Sesha bagkus ay tumawa lamang ito. Ipinagluto naman ni Yeonwoo si Sesha ng pancake habang sina Shannon, Hanryong at Rebecca ay parang hindi makapaniwala sa kanilang nakikita at sinabi naman ni Shannon na napapahanga sila palagi ng kanilang master kapag naglalaban ngunit hindi niya alam na may malambot din pala itong puso sa mga bata. Sinang-ayunan naman ni na Rebecca at Hanryong ang sinabi ni Shannon. Natapos nang magluto si Yeonwoo at tinanong niya naman si Shannon na kung ano bang klase ang kanyang iniisip patungkol sa kanya. Tugon naman ni Shannon na malabakal na balat at tagawasak ng personalidad. Pumasok na si Yeonwoo sa silid na kung saan si Sesha at tinawag niya ito at sinabihan niya ito na sekreto lang nilang dalawa na ginagawa niya siya ng pancake sa gabi. Nagulat naman si Sesha dahil sa pagdating ni Yeonwoo at parang pinakialaman niya ang ginagawa ni Yeonwoo. Magsasalita pa sana si Sesha subalit sinabi naman ni Yeonwoo sa kanya na huwag na siyang mag-alala dahil hindi siya galit sa kanyang ginawa. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na ayos lang na pakialaman ni Sesha ang kanyang ginagawa dahil palpak na diagram na lamang yun. Inilapag na ni Yeonwoo ang pancake na kanyang ginawa at iminungkahi niya kay Sesha na kainin niya na ito bago pa man lumamig. Tuwang-tuwa naman si Sesha sabay sang-ayon niya sa sinabi ni Yeonwoo sa kanya. Nagulat naman si Yeonwoo dahil sa kanyang nakita habang masayang-masaya naman si Sesha dahil sa pancake na ginawa ni Yeonwoo sa kanya. Tinanong niya naman si Sesha na kung ano ang kanyang ginawa. Tugon naman ni Sesha na ipinagpatuloy niya lang ang kanyang ginawa dahil tinuruan siya ni Braham. Habang pinagmamasdan ni Yeonwoo ang diagram at sinabi niya na sa unang tingin ay parang ordinaryo lamang ito subalit sinusunod nito ang tiyak na formula. Napagtanto naman ni Yeonwoo na tama ito at napatanong naman si Yeonwoo sa kanyang isipan na kung bakit hindi niya naisip ang ganito. Sa isip naman ni Yeonwoo na hanggang sa ngayon ay iniisip niya pa rin na ang Philosopher's Stone ay ang pinagmumula ng walang hanggang mana subalit isa itong medium na na-amplify ng mana. Ipinaliwanag niya naman na ang edisyon na ito ay naglalaman ng impormasyon patungkol sa pag-ikot ng araw at ang huling parirala ng Emerald Tablet ay ang operasyon ng araw ibig sabihin ay ito ang paglibot ng mana. Kaya naman naiintindihan na sa ngayon ni Yeonwoo na kung bakit sina Leonte at Build ay hindi nagawang kumpletuhin ang Philosopher's Stone. Kaya naman ang kulang sa Philosopher's Stone ay ang pinagmumula ng kapangyarihan nito. Naisip rin ni Yeonwoo na hindi madaling makakita ng pinagmumula ng kapangyarihan na magkakasya sa Philosopher's Stone sa kanyang orihinal na forma. Kaya naman yun ay ang pinagmumula ng mana. Naalala niya naman ang demonyong sinabi ni Galliard at Braham na hinuhuli nila. Kapag naman makakakuha sana siya ng ganoon at ikukulong sa Philosopher's Stone at ito ay umaapaw sa pinagmumula ng mana. At kung magagawa niya yun ay dalawa na ang kanyang pinagkukunan ng mana. Ang dalawang ito ay ang Dragon Heart at ang Philosopher's Stone. Nasa sabik naman si Yeonwoo dahil ayon sa kanya na kung mangyari man yun ay makakakuha siya ng walang hanggang mana. Tumayo naman si Yeonwoo habang si Sesha naman ay masayang-masaya na kumakain sa lapag kasama ang kanyang laruan. Lumipat naman ang eksena kina Eudora at Fante at dito sinabi ni Fante kay Eudora na magsanib puwersa silang dalawa. At sinabi niya pa na napakatuyot dito at hindi naman ganito kasama sa 12 ng tore. Wala namang naging tugon si Eudora sa sinabi ni Fante at sinabi niya na kay Eudora na dahil puno na ang kanyang utak ng kakaisip kung kailan niya makikita ulit ang kanyang asawa kaya naman hindi na siya nakikinig sa kanyang kapatid. Sinabi naman ni Eudora na kung hindi siya ganun ay maghanap na lang siya ng gusto siya subalit natitiyak niya naman na hindi mangyayari yun sa buong buhay niya. Nagmayabang naman si Fante at tugon niya kay Eudora na dahil nakatali na siya dito subalit sikat siya sa ibang lugar. Napasabi na lang si Eudora na may kakaiba dito dahil dito ang sinabi na lugar ni Cain subalit wala naman kahit anong nandito. Makalipas ang ilang araw ay bigla na lamang nagulat sina Yeonwoo at Sesha at tumago naman si Sesha kay Yeonwoo at dito dumating sina Fante at Eudora sa lugar at binati naman nila si Yeonwoo.
Nagtatakang tanong naman ni Eudora kay Yeonwoo na kung ano ba ang nangyari sa kanya dahil parang pagod ito. Tugon naman ni Yeonwoo na maraming nangyari subalit wala naman siyang dapat ipag-alala. Namangha naman silang dalawa dahil nakita nila ang bata at ipinakilala naman agad ni Yeonwoo si Sesha sa kanila. Bigla namang nagsalita si Braham, sinabi niya kay Yeonwoo na hindi siya makapaniwala na nagdala siya ng tagalabas dito nang walang ingat. Sinabi naman ni Galliard sa kanya na kung ano naman sa kanya dahil parang mabubuti naman ang mga ito. At pinagmasdan naman nilang dalawa si Sesha at sinabi ni Galliard na parang komportable naman si Sesha sa kanila. Sinabi naman ni Braham na kung hindi komportable si Sesha sa kanila ay papaalisin niya ang mga ito agad-agad. Sinabi naman ni Galliard kay Braham na sa puntong nakita niya si Sesha ay mayroong sumagi sa kanyang isipan at yun ay mapag-isa ito. Tinanong niya naman si Braham na kung hindi ba ang layo niya sa mundo. Pinagmasdan naman ni Braham si Sesha at napatanong sa kanyang isipan na kung nakangiti na ba ng ganyan si Sesha noon. Naisip niya naman na ang kanyang pamamaraan ng pag-aalaga kay Sesha ay parang mas naging malungkot pa ito. Makalipas ang ilang minuto ay tinawag ni Braham si Cain dahil mayroon daw siyang sasabihin sa kanya at inutusan niya itong pumunta muna sa kanya habang sina Eudora at Sesha naman ay naglalaro. Nakita naman ni Eudora na umalis si Yeonwoo kaya naman tiningnan niya ito at namula naman ang kanyang pisngi at nalungkot at ayon sa kanya na pareho pa din ang ugali ni Cain. Masisiyahan siya siguro kapag babatiin siya ni Cain kahit man lang kaunti at sabihin sa kanya na namiss niya ito. Nakita naman ni Sesha ang reaksyon ni Eudora at tinanong niya si Eudora na kung gusto niya ba si Cain. Laking gulat naman ni Eudora dahil sa katanungan ni Sesha sa kanya at tinanong niya naman si Sesha na kung bakit niya nasabi yon. Napangiti naman si Sesha at tugon niya na dahil hindi niya inalis ang kanyang tingin kay Cain kahit na saglit. Nagmaang-maangan naman si Eudora at tinanong siya ni Sesha na kung maaari niya ba siyang tulungan. Sa isip-isip naman ni Eudora na talaga nga bang halata siya dahil maging batang katulad ni Sesha ay napansin nito. Sa kabilang banda naman ay nasa loob na sina Yeonwoo at kinumpirma naman ni Braham na kung alam niya na ba na ang patungkol sa pagbuo ng barrier at magic circles ay malapit ng matapos. Tugon naman ni Yeonwoo na oo. Sinabi naman ni Braham na swerte sila dahil wala kahit ni isang palatandaan na nandito pa ang Elohim o ni Aether dito at kapag naman matapos nila ang barrier ay hindi na sila basta-bastang makakakilos kahit na malaman pa nila ang kanilang lokasyon. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kung ang imaginary world ni Braham ay makukumpleto na ay ito na ang kanyang magiging realm at ang ibig sabihin lang nito ay may tatayo ang isang sanktuaryo. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na kahit na limitadong espasyo lamang ito ang mataas na Diyos na pangalan ni Braham ay maaari nitong mapalabas ang buo niyang kapangyarihan. Iminungkahi naman ni Braham kay Yeonwoo na iwan niya muna ang lugar na ito sa kanya at bumalik na lang siya kapag natapos niya na ang kanyang gagawin. At kapag naman matapos niya ang mga magic circles ay magiging abala na siya sa pagpapalabas ng mga demonyo. Pagkarinig ni Yeonwoo ay sa isip-isip niya naman na naghahanap lamang ng lusot si Braham dahil gusto lang daw nitong magpahinga. Inasar naman ni Galliard si Braham at sinabi niya na pwede niya namang sabihin kay Cain na bibigyan niya ito ng bakasyon at tinanong niya ito na kung bakit pa ba niya ito sinasabihan ng kung ano at kung bakit hindi siya naging matapat. Lumingon naman si Braham sabay sabi niya na tumahimik siya. Makalipas ang ilang minuto ay sinabihan ni Yeonwoo si Fante patungkol sa raid na kanilang gagawin na siyang ikinagulat naman ni Fante. Kinumpirma niya kay Yeonwoo na kung magkasama ba sila sa isang raid. Sinabi naman ni Yeonwoo na kung hindi niya gusto ay kalimutan niya na ito. Masayang-masaya naman si Fante at agad niyang sinabi kay Yeonwoo na akala niya ay mamamatay na siya dito sa inip dahil wala siyang magawa. Naalala naman ni Fante na narinig niya na naging patas sina Cain at All for One sa ika-21 na palapag ng tore. Ayon sa kanya na ang kanyang ama ay hindi nagpapahalata subalit galit na galit ito nang marinig niya ang balita. Napangiti naman si Fante at naisip niya rin na gusto niyang mapantayan ang kanyang ama kaya naman kailangan niya lamang dump-kit kay Cain upang mag-ensayo. At dito nakasuot ng kakaibang kasuutan si Yeonwoo at nagtatakang tanong niya naman habang tinitingnan si Eudora na kung ano ba klaseng reaksyon niyan. Ipinaliwanag naman ni Fante na dahil nakatanggap siya ng hit sa isang di inaasahan na tao na parang ganon, sinabi niya pa kay Yeonwoo na dapat magiging masaya siya dahil sikat na siya.
Nagtataka naman si Fante at tinanong niya si Yeonwoo na kung bakit ba bigla na lang naging ganyan ang kasuotan niya. Napakamot na lamang si Yeonwoo. At sinabi niya kay Fante na hindi niya lang gustong mapasali sa gulo. Napasabi na lang si Fante na kung natatakot ba siya na makakuha siya ng hindi inaasahang atensyon. Tinanong naman siya ni Fante na kung sinasabi niya ba na isa na siyang celebrity ngayon. Minungkahi naman ni Edora kay Fante na kung sa gayon ay kailangan din nilang magpalit ng kasuotan dahil kilala ang hoarder na palaging mayroong kasama palagi na 2 miyembro ng isang sungay na tribo at parang hindi naman gusto ni Fante dahil sa kanyang reaksyon. Makalipas ang ilang minuto ay lumabas na sila ng lugar ni Braham at nakasuot na sila ng kanilang kasuotan upang hindi sila makilala. Nagreklamo naman si Fante na napakakati ng kanyang kasuotan. Pinatahimik naman ni Edora si Fante at sinabihan niya ito na huwag na siyang magreklamo. Kinurot-kurot naman ni Fante ang kanyang kasuotan at nang makita ni Yeonwoo ay tinanong naman si Fante na kung ano ba ang kasuotan niya. Sinabi naman ni Fante na balat ito ng tao na isang espesyal na produkto na tanging matatagpuan lamang sa kanilang tribo. Sinabi niya pa na hindi ito kilala ngunit ginagamit ito ng kanilang tribo upang itago ang kanilang pagkakakilanlan o kumilos ng sekreto. Habang naglalakad sila ay ipinaliwanag naman ni Fante na ang produktong ito ay sekreto ng kanilang tribo na hindi pwedeng ibigay sa tagalabas at nagtataka lang siya na kung bibigyan ba siya ng kanyang ama kapag humingi siya. Narating na nila ang Deroy Lake. At dito nasa ibabaw sila ng bangin habang may mga tao naman sa ilalim nila. Napatanong naman si Fante na kung bakit ba ang daming tao dito. Naiinis naman si Fante at napatanong na kung ano ba ang layunin nila dito sa lugar na ito. Sinabi naman ni Yeonwoo na malamang ay dahil sa Ceratopsian dinosaur. Ang Ceratopsian dinosaur ay nabuhay na noong panahon na nagpapalit ang demonyo sa pagiging higher class kagaya ng puppy na mabubuhay muli bilang adult. Nagtatakang tanong naman ni Fante na kung ang Ceratopsian dinosaur ba ay isang hidden piece. Sinabi naman ni Yeonwoo na ngayon ay sikat na ito kaya naman hindi na ito matatawag na hidden piece. Sinabi naman ni Fante kay Yeonwoo na huwag niyang sabihin sa kanya na makikipagtulungan ito sa kanila ng mapayapa at kung sakaling makuha na ang Ceratopsian dinosaur ay hahuntingin nila ito. Tugon naman ni Yeonwoo na tama ang kanyang sinabi dahil natitiyak niya naman na mayroong usapan ang mga ito sa paghahanap ng Ceratopsian dinosaur at kung makita na nila ito ay doon na sila kikilos. Umilaw naman ang mata ni Yeonwoo at binalaan niya si Fante na huwag siyang makipag-away sa mga ito at kung mangyari man yun ay siya na mismo ang papatay sa kanya. Napangiti naman si Fante at sinabi niya na kung may makarinig ng kanyang sinabi ay aakalain ng mga ito na palagi siyang nasasangkot sa gulo. Sinabi niya naman na huwag na siyang mag-alala patungkol doon dahil hindi siya gagawa ng gulo. Makalipas lamang ang ilang minuto ay mayroon ng sinuntok na manlalaro si Fante at tinutukan naman ng mga ibang manlalaro ng espada si Fante at napatanong naman ang isa na kung sino ba ang isang ito. Napasigaw naman si Fante na magsabay-sabay na silang umatake sa kanya. Dismayado naman ang dalawa kay Fante dahil kakasabi lang ni Yeonwoo na huwag siyang gagawa ng gulo. Simple lang ang rason kung bakit nag-umpisang umatake si Fante sa mga ito. Bigla na lamang may dumating na mga tao at sinabi nila na sila ang huhuli sa Ceratopsian dinosaur na magpapakita at inutusan nila ang lahat na umatras. Kagaya nga ng inaasahan ay may mga hindi sumang-ayon na mga manlalaro at wala man lang naglakas loob upang pigilan ang mga bagong dating dahil mayroon isang ranker sa bagong dating. Maliban na lang sa isang tao at iyon ay si Fante. Bumalik naman ang eksena at dito papaatake na ulit si Fante sa mga bagong dating at nang makita yun ni Edora ay sinabi niya naman na pipigilan niya si Fante at sinabi naman agad ni Yeonwoo huwag muna at maghintay muna. Sa isip-isip naman ni Yeonwoo na mas maganda pa pala ito kumpara sa kanyang inaasahan. Nakita niya ang isang lalaki at kilala niya naman ito at ayon sa kanya na hindi niya inaasahan na darating ang tinatawag na venomous ice snake na silaw na isang ranker dito. Ang tawag naman sa clan nila ay Bloodland, isa sa 8 mahuhusay na clan. Ang Bloodland ay binasegan ng kanilang mga sarili na isang bansa at sinasabi nila na sila ang descendant na nahulog sa mundo. Ang kanilang layunin ay simple lang at iyon ay ang makarating sa kanilang ipinangakong lupain. Wala silang teritoryo at nabubuhay lamang ang mga ito dahil sa kanilang misyon at nagnanais na maibabalik pa sa kanila ang nawalang lupain nila balang araw.
Kahit saan tingnan ay tinatawag ang mga ito na mga taong gala at nag-iilusyon sa kanilang nakaraan. Gayunpaman ay palagi silang nabubuhay para sa kanilang trabaho at hindi pinapabayaan ang disiplina sa kani-kanilang mga sarili. Ang kanilang personalidad ay may paninindigan at ang lahat ay nag-aatubili na mag-alsa laban sa kanila. Sa isip naman ni Yeonwoo na hindi niya inaasahan na dumating ang grupo ng mga taong ito kasabay ng Elohim sa ika-23 na palapag ng tore. Ganun pa man ang Ceratopsian dinosaur sa Deroy Lake ay sikat at sapat na sa kanila na ipadala ang mga kasapi nilang organisasyon sa halip na kumilos ang kanilang ranker. Pinagmasdan niya naman si Lau at naisip niya na ang kanyang pinoproblema ay hindi niya alam kung ano ang iniisip ni Lau. Napansin naman ni Lau si Yeonwoo dahil nakatingin ito sa kanya. At dito tinutukan ng espada si Fante ng mga taga-Bloodland at tinanong ng isa si Fante na kung inaakala niya bang makakatakas siya sa kanila ng buhay pagtapos niyang hamonin sila at minura niya pa si Fante at nagpakilala sila na sila ang kasapi na mula sa Bloodland. Pabiro namang sinabi ni Fante na nakakatakot naman ang kanyang sinabi at sinabi niya na mula rin siya sa isang sungay na tribo at tinanong niya ito na kung handa ba silang makipagdigmaan laban sa kanila. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload. Kita-kits sa susunod mga boss.